Ay mga kapatid, isang subscribe, like at share. Masaya na po ako pero bago pa man, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, banal na espiritu, nandito na naman po ako. Humihingi po ng kaalaman at karunungan o wisdom na nagmumula po sa inyo. Mula sa inyo, ang kalooban niyo po ang makikita at maririnig sa aming pag-aaral na ngayon tungkol sa topic na bakit magkaiba ang talaan ng angka ni Jesus sa Mateo at Lucas. Bakit magkaiba ang genealogy ni Jesucristo kay Mateo at Lucas? May dalawang lugar sa Biblia kung saan matatagpuan ang talaan ng angka ni Jesus. Sa Mateo 1 at Lucas 3:23-38 itinala. Ni Lucas ang pinagmulan ng angkan ni Jesus mula kay Adan. Itinala naman ni Mateo ang pinanggalingan ng angkan ni Jesus mula kay Abraham. Gayunman, mas mapapaniwalaan na itinala ni Mateo at Lucas ang pinanggalingan ng angkan ni Jesus sa dalawang magkaibang pinanggalingan. Halimbawa, binanggit ni Mateo ang ama ni Jose na ang pangalan ay Jacob, Mateo 1:16, habang binanggit naman ni Lucas ang pangalan ng ama ni Jose na Heli, Lucas 3:23. Itinala ni Mateo ang linya ng angka ni Jesus sa pamamagitan ni Solomon na anak ni Haring David, samantalang itinala naman ni Lucas ang pinagmulan ni Jesus mula sa linya ni Nathan na anak din ni David, Lucas 3:31. Kaya nga dalawang pangalan lamang ang parehong binanggit sa talaan ng angkan ni Jesus ayon sa paliwanag ni Mateo at Lucas mula kay David hanggang kay Jesus. Ang dalawang ito ay sina Sealtiel at Zorobabel, Mateo 1:12, Lucas 3:27. Ginagamit ng ilan ang pagkakaibang ito upang patunayan na may pagkakamali daw ang Biblia. Gayunman ang mga Hudyo ay metikuloso pagdating sa pagtatala ng kasaysayan, lalo na sa pagtatala ng pinanggalingan nilang angkan. Hindi kayang nila matatanggap na si Mateo at Lucas ay gumawa ng talaan ng isang angkan na pareho lang ang pinanggalingan ngunit magkasalungat sa isa't isa. Muli, mula kay David hanggang kay Jesus, ang talaan ay magkaiba. Kahit na ang pagbanggit sa pangalan ni Sealtiel at Zorobabel ay hindi tumutukoy sa parehong mga tao na nagtataglay ng dalawang pangalang ito. Sinabi ni Mateo na ang pangalan ng ama ni Sealtiel ay Jeconias, samantalang sinabi ni Lucas na ang pangalan ng ama ni Sealtiel ay Neri. Normal noon sa mga Israelita na pangalananan, halimbawa ni Sealtiel ang kanyang anak na Zorobabel dahil sa mga sikat na tao noon na nagtaglay ng parehong pangalan. Tingnan ang mga aklat ni Ezra at Nehemiah. Ang isa pang paliwanag sa pagkakaiba ng dalawa ay sa dahilang ang itinala ni Mateo ay ang pangunahing talaan ng angkan ni Jesus, samantalang si Lucas ay pinagtuunan ng pansin ang pinanggalingan ni Jesus mula sa linya ng pag-aasawahan ng mga Levita. Sa kanila kung mamatay ang isang lalaki na walang naging anak ni isa sa kanyang asawa, kailangan na ang isa sa kanyang mga kapatid ay maging asawa ng kanyang namatay na kapatid, upang mabigyan niya ng anak ang namatay na kapatid. Maadib posible ang pananaw na ito, ngunit ang problema, hindi mari na ang bawat henerasyon sa linya ni David ay dumaan sa ganitong tradisyon ng mga Levita. Taglay ang konseptong ito. Maraming konserbatibong dalubhasa sa Biblia ang nagsasabi na maaring itinala ni Lucas ang linya ng angkan ni Jesus sa bahagi ni Maria, samantalang si Lucas naman ay itinala ang angkan ni Jesus sa bahagi ni Jose. Sinusog ni Mateo ang linya ng angkan ni Jose, ang legal na ama ni Jesus, sa pamamagitan ng linya ni Solomon na anak ni David, samantalang sinusog ni Lucas ang linya ng angkan ni Maria sa pamamagitan ng linya ni Nathan na anak din ni David. Walang Griegong salita para sa salitang manugang, kaya't ibinibilang na si Jose ay anak ni Heli sa pamamagitan ng pagpapakasal ni Jose sa anak ni Heli na walang iba kundi si Maria. Sa pamamagitan ng alinman sa mga linyang ito, si Jesus ay galing din sa lahi ni David, kaya siya ay karapat dapat na maging Mesyas o tagapagligtas. Ang pagtala sa angkang pinanggalingan ni Jesus sa pamamagitan ni Maria ay hindi pangkaraniwan, ngunit gayon din naman ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng isang birhen. Sinabi ni Lucas na si Jesus ay anak ni Jose. Ayon sa sinasapantaha, Lucas 3:23, sana po may natutunan kayo at naunawaan sa topic na ito, pero sana po kahit sino sa dalawang manunulat ang tama. Ang mahalaga po ay dumating si Jesucristo sa mundo upang tayo ay naligtas na at magpakailan pa man manalangin tayo. Lord God, Jesus Christ, and Holy Spirit, maraming salamat
po kayo ang aming pag-asa sa lahat ng oras, minuto at segundo ng aming buhay. Maraming salamat po sa lahat ng panahon at kaalaman na binibigay at biyaya mo sa amin. At sa araw-araw, pinupuri ka po at pinapasalamatan namin. Amen.